Ito yung ating pag-aaralan, yan, mga aral mula sa puno. Mag-start po tayo dito sa tatlong Bible references natin. Una nating babasahin sa Aklat ng Mga Awit, chapter 92, verse 12 to 14. Uunlad ang buhay ng mga matuwid, gaya ng mga palma. Isa pong uri ng puno yon, yung palma. Kamag-anak po siya ng mga nyug. At tatatag na parang puno ng sedro, puno din po yun, na tumutubo sa Lebanon. Yun namang sedro po ay distinct sa bansang Lebanon. Para silang mga punong itinanim sa templo ng Panginoon na ating Diyos. Kung i-imagine niyo po mga kapatid, itong sumulat po ng mga awit, itong particular verse na to, yung composer ng verse na to, nai-imagine niya po yung templo. Alam nyo ba, doon sa templo po ay isa sa mga palamuti ay yung mga puno. At di ba ginagamit din na palamuti yung mga puno sa mga establishments, sa mga building, lalo na sa mga park, napakaganda pag may nakikitang puno. Doon po sa templo na yun mga kapatid, sa labas ng templo at sa loob. So merong outer court and inner court, may mga puno doon ng palma na nakatanim. At nai-imagine niya, yung mga taong matuwid daw ay parang mga puno na nakatanim sa templo ng ating Panginoon. At ito yung nakita niya doon sa mga puno na yon. Lumalago at namumunga kahit matanda na. Berdeng-berde ang mga dahon at nananatiling matatag. So nakita niya yung mga puno na nandun sa templo kahit matanda na pero sariwa pa din. At doon niya itinutulad yung mga taong matutuwid. Pangalawang Bible reference po natin ay mababasa natin sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Pero mapalad ang taong nagtitiwala. Kanina, yung taong matuwid. Ngayon, yung taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Verse 8, matutulad siya sa punong kahoy, puno na naman, na itinanim sa tabi ng ilog, na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito'y hindi manganganib, dumating man ng tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Sabi rito ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, sabi niya, yung daw taong nagtitiwala at hindi lang basta nagtitiwala ay yung lubos na umaasa sa Panginoon ay parang punong kahoy na nakatabi sa tabi ng bati, sa tabi ng ilog. Imagine niyo po, kahit summer, kahit dry season, hindi siya mauubusan ng tubig, hindi siya matutuyo, mananatili siyang sariwa. Bakit? Kasi yung supply ng tubig, malapit siya dun mismo sa supply. Yung kanyang ugat ay umaabot dun sa tubig, kaya hindi siya mamamatay, hindi siya matutuyo. Yan ang kahalintulad ng isang taong nagtitiwala at lubos na umaasa daw sa Panginoon. Okay. Next reference po natin. Yan, mababasa naman natin sa John chapter 15 verses 1 to 5. Sinabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno. Puno na naman, pero this time puno ng ubas. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Verse 3. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Verse 4. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Tama naman. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin, o tinan niyo yun, kanina taong matuwid, ngayon kanina taong matuwid, sa Jeremiah naman taong nagtitiwala sa Panginoon, at itong nasa dyan ay yung taong nananatili naman sa Panginoon. At ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So yan yung mga puno, no, na marami tayong mga verses
na nagpapaalala sa atin about who we are and about who God is. At napakagandang illustration na ginamit ng Panginoon ay ang mga puno. Mga kapatid, hindi natin yan iisa-isahin, no? Kukuha lang tayo ng mga ilang aralin mula pag pinagsama-sama natin itong mga aral na to tungkol sa mga puno. Ito po yung una nating makikita, no, about sa mga puno. Trees are ancient. Naniniwala ba kayo? Nauna pa ang mga puno bago ang mga tao. Kasi una silang nilikha ng Diyos. So they are ancient. No? Nauna pa tong mabuhay sa tao. Kaya mas matagal din ang buhay nila kaysa sa ating mga tao. Kaya sila po ay mga saksi sa ating history. Kaya marami po tayong matututunan sa kanila. Hindi naman natin sila aantayin magturo sa atin, no? Pero sa pag-aalaga ng puno, kapag tayo nakakakita ng mga puno, at mula dun sa mga biblical references na ating pong binasa, ano ba yung mahahalagang aral na matututunan natin? At marami po. Magbibigay lang po ako ng ilan, na matututunan natin mula sa kanila. Number 1, mga kapatid, tayo ay inihalin tulad po sa mga puno. Then, we are meant to grow in 2 directions, upward and downward. Naniniwala ba kayo? Na ang puno o anumang halaman, hindi natin siya sasabing ay malago siya dahil nakikita lang natin yung halaman, yung parte ng katawan ng halaman na pataas. No, hindi. Kasi ang totoo, kapag lumalago siya pataas, isa lang ang indication nun. Lumalago din siya dun sa baba, yung kanyang ugat. Okay? So yung upward is what others see sa buhay natin, but deeper is who we are in secret. Okay? So, mga kapatid, bilang tayo ay mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, okay, merong nakikita ang mga tao sa atin, pero mas marami silang mga bagay na hindi nakikita tungkol sa atin. At yun din yung paglago natin. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi naman mahalaga yung nakikita ng mga tao. Uy, mahalaga rin po yun. Kasi kung tutuusin, kung ano yung nakikita ng mga tao, bunga yun ng inilago natin nang hindi nila tayo nakikita. Amen? Whatever we do in private will be exposed in public. Ibig sabihin doon, kung tayo ay meron talagang malalim at personal, na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, yung personal relationship natin, ay hindi pwedeng hindi magmamanifest yan outside. Pero, pwede nating lokohin ng mga tao na parang okay ka sa labas, pero ang totoo, you are dying inside. Pero dito sa mga pinag-aaralan natin, mga aral mula sa mga puno, mga kapatid, parehong mahalaga ito. Pero maniwala kayo, ang pinakamahalaga rito ay yung growing deeper. Ang pinakamahalaga. Kasi, tingnan nyo po itong iceberg na to as an example. Yung iceberg na nasa taas, kung makikita po ninyo, pwedeng kung tayo ay nakasakay sa isang bangka, pwedeng ang laki-laki niyan. Ay, ang laki naman ng iceberg. Pero hindi mo alam, mas malaki yan sa ilalim. Bigyan ko lang ng isang example. Halimbawa, itong pagtuturo na gagawin ko. Itong pagtuturo ko po, pwedeng ito yon. Ayan, ito yung itinuro ko sa inyo. Pero yung preparation ko, bago ko ito maituro, ito yun. Kasi after ko itong ituro, mga kapatid, mga 30 minutes or 45 minutes, tapos ko na. Pero yung pag-aaral ko, it took days or even weeks. Kasi binulay-bulay pa yan, possible na naranasan ko pa yan. Gets nyo yung mga kapatid? So alin na mas mahalaga? Yung outside appearance or yung inner side? So mga kapatid, ganun din tayo. Lagi kong sinasabi, mga kapatid, na ang pinakamahalaga sa Panginoon, hindi yung mga prayers mo. Ang mahalaga sa Panginoon, ikaw na nananalangin sa Kanya. So kaya lagi kong sinasabi, mga kapatid, ang pinakamahalaga sa Panginoon is our personal relationship sa Panginoon. Pwede nating dayain ng mga tao. Ang galing ko, ako, matibay ako, malakas ako, ang dami kong ginagawa. Pero hindi yun ang totoong ikaw. Dahil ang totoong ikaw ay kung ano ka sa ugat mo. Amen? At ang Panginoon ang nakakakita niyan.
Amen? Alam niyo, isa pang bagay na kamangha-mangha tungkol sa mga kawayan. Ayan, kapag nagtanim kayo mga kapatid ng kawayan, minsan maiinip kayo, unang 4 na taon niya, parang ang bagal niyang lumago at tumaas. Pero after ng 4 years, mga kapatid, dun mo makikita yung mabilis niyang paglago. Kasi alam niyo ba, mga kawayan, ang unang lumalaki sa kanya ay hindi yung katawan, kundi yung ugat. Sa loob ng 4 na taon, ang una niyang palalaguin yung ugat niya. Then after 5 years, saka lalago, tataas yung kanyang katawan. Kaya tingnan nyo, isa sa mga matitibay na puno, no, na kahit may bagyo na dumaraan, ay kawayan, mananatili yan. Why? Kasi una siyang lumago sa kanyang ugat. Okay, kaya mga kapatid, tayo ay mga puno, tayo ay inaasahan ng Panginoon na tayo ay lumago at mamunga. Pero ang pinakasikreto kung bakit ang isang puno o isang Kristiyano ay tumatatag, tumitibay, namumunga, okay? Dahil lumalago yung kanyang ugat. The secret side ng kanyang pagiging Kristiyano, yung kanyang personal na relationship sa Panginoon. Kaya, kapatid, lalo pa tayong mag-desire na lumago pa sa ating relationship at pagkakilala sa Panginoon. Pangalawa na matututunan natin tungkol sa mga puno, saan inihalin tulad tayo. Yan. Mahalaga yung location kung saan nakatanim ang puno o halaman. Naniniwala kayo? Mahalaga. Kasi nabanggit dun sa ating mga binasa, dun sa Book of Psalms na binasa natin, no? Nasaan siya? Nandun siya mismo sa templo, sa bulwagan ng templo. So, i-imagine natin, nasan yun? Nasan yung saan ka namamalagi? Saan mo ini-spend ang iyong time, most of your times? Ang templo ay pinananahanan ng presence ng ating Panginoon. Pag ba nasa church ka, ay gustong-gusto mo na agad umuwi. 'Di ba? Kasi parang ang tagal-tagal naman ng service. Pero once a week lang yon. Tapos hindi pa nga yun maghapon, 'di ba? So, pag uwi mo ba sa bahay, ay, wag naman na mag-pray, ba? Kasi naman nakapag-pray na ako nung linggo. Kaya sa linggo na ulit ako mananalangin. So, yung bang presence ng Panginoon ay gustong-gusto nating mamalagi doon kasi napakahalaga para sa ating paglago bilang isang Kristiyano kagaya ng puno ay depende kung saan ka nakaposisyon, saan ka nakalocate. At dito, yung mga palma, yung mga cedro, no, na nakatanim na tinutukoy no sa Book of Psalms ay nakatanim malapit sa templo where the presence of God resides. Sabi naman sa Jeremiah, sa nakatanim sa tabi ng daluyan ng tubig, malapit sa ilog. So alam nyo, ang tubig, marami tayong pwedeng ihalin tulad dyan eh. Pero isa sa mga obvious talaga na maihahalin tulad natin sa tubig ay ang salita ng Panginoon. Itinulad siya sa tubig na panglinis. Ang salita daw ng Panginoon ay naglilinis. So, tayo ba ay open lagi tayo sa salita ng ating Panginoon? Where do we locate ourselves? Inilalapit ba natin yung sarili natin kung saan nandun ang presence ng Panginoon? Inilalapit ba natin kung saan nandun ang salita ng Panginoon na ating napag-aaralan ang salita ng ating Panginoon? Okay, number 3, dun sa binanggit sa John, tayo daw ng mga sanga connected kay Jesus. Kasi hindi ka mamumunga kung hindi ka nakakonect sa puno. 'Di ba? So lagi ba tayong connected sa Panginoon? Ang Panginoon ba lagi nating iniisip, lagi nating kinakausap? Alam nyo, hindi naman kailangan laging titigil tayo sa ginagawa natin eh. Para sabihin natin, I will spend time with Jesus. I will spend time with the Spirit of God. Hindi eh. Actually, kahit naglalaba ka, you can still think about Jesus. Kahit nag-aaral ka, you can still praise Jesus. You can still sing a song for God. Maraming paraan. Hindi mo kailangang wala kang gagawin. Maniwala kasi pag wala kang gawin, makakatulog ka lang din doon. Yun yung tendency nun eh. Pag wala kang ginagawa, ang totoo, kahit meron tayong ginagawa, we can do it for the glory of God. Again, pangalawa, mahalaga kung saan ka located. Saan mo ginugugol ang oras mo? Baka kaya hindi ka na lumago
kahit matagal ka ng Christian, if you will count yung years kung kailan ka naging Christian up to now, at i-compare mo yung parang yung i-compare mo yung mas mga mas bata pa sa sa Christian life, pero parang ba't parang mas marami sila nagagawa for God's glory. Ay, bakit mas matapang sila mag-share ng salita ng ating Panginoon? Maybe the difference is where you spend your time. At maniwala kayo, I have proven it. Marami akong nakilala, at dahil mas madalas nilang ini-spend yung buhay nila sa salita ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, mas naging malago sila bilang mga Kristiyano. Okay? Next na pag-uusapan natin ng mga aral tungkol sa puno, no? Meron 3 mahalagang katangian upang lumago, tumibay at mamunga ng sagana ang puno o halaman. Nabanggit doon. Kanina, minimension ko na. Ano yung unang katangian? Sabi sa Psalms, ang matuwid. No? Yung matuwid na ihalintulad siya sa puno na lumalago, matibay at namumunga ng sagana. Sabi doon, di ba, kung babalikan ninyo, ang taong matuwid. So, ang taong matuwid, mga kapatid, basically, pababawi lang natin. Siya ay yung taong pinipili niya kung ano yung tama at kung ano yung mabuti. Walang perfect. Wala sa ating magiging perfect. Hindi natin kaya yon. Pero, what is your priority? Baka dumarating na tayo sa point, guys, na ang mali o ang masama ay hindi na natin pinagdadalawang isipan dahil parang andali na lang na din natin nagiging choice. So baka yung stand sa righteousness ay hindi na ganun katibay. Pero mga kapatid, hindi natin maiiwasang hindi magkamali. Pero iba yung talagang dinidesire mo na magawa yung mabuti at yung tama. Okay, dalawa yan ha. Yung bagay na masama na hindi mo ginagawa, at the same time, yung alam mong mabuti, dapat ginagawa mo din. So, dalawa yon. Kapag ikaw, dinidesire mo na hindi na magawa yung mga bagay na masama, very good yon. Pero hindi lang tapos yun doon. Dapat yung alam mong mabuti, dinidesire mo din na magawa. At kapag yan ang desire ng ating puso, kapag yan ang stand natin sa righteousness, para daw tayong mga puno na magiging matatag at matibay at magiging malago. Hindi ibig sabihin na ang taong matuwid yung hindi na nakakagawa ng mali. Wala nga taong hindi kakayanin perfectly na wag makagawa ng mali. Pero alam niya na mali yung kanyang ginagawa at nagsisikap siya na wag niya nang magawa ito. Pero again, may pangalawang standard tayo. Yung bang mabuti na dapat mong ginagawa ay nagsisikap ka na magawa. Halimbawa, makapanalangin ng may sapat na oras, makapag-aral ng salita ng Panginoon, makipag-fellowship sa mga kapatiran mo, ang gumawa ng mabuti sa kapwa, ang pagkawang gawa, ang pagbibigay. Maraming bagay mga kapatid, kapag alam mo mabuti, ginagawa din dapat natin yun. Sinisikap natin. Okay? Pangalawa, sabi dun sa Jeremiah, yung nagtitiwala sa Panginoon. Ay, nakapakati, di ko lang naisulat dito, di ko lang siya napalitan. Pero ang nakalagay dun sa binasa natin, lubos na umaasa sa Panginoon. Kapag lubos kang umaasa sa Panginoon, para kang puno na nakatanim sa tabi daw ng ilog. Alam niyo yung lubos na umaasa sa Panginoon, maybe you are helpless, but you will never be hopeless. Alam mo yung lubos na umaasa sa Panginoon, lahat na ng sitwasyon, nagsasabi sa sitwasyon mo, wala nang mangyayari sa'yo. Lahat ng nakikita mo, lahat ng ebidensya, ang sinasabi ng ebidensya, wala nang solusyon. Pero kapag umaasa ka sa Panginoon, di ba sabi ni Jeremiah, kahit tagtuyot, pero kapag yung puno, yung tao na nagtitiwala at lubos na umaasa sa Panginoon, parang punong nakatanim sa tabi ng tubig. Tuyo na yung lahat, siya sariwa pa din. Ganon yung lubos na umaasa sa Panginoon. Kahit ang lahat ng kanyang nakikita, parang wala na talagang mangyayari. Pero dahil nagtitiwala siya sa Panginoon, maybe he or she is helpless, but he or she will never be hopeless. Magkaiba yun.
Puwedeng wala na talaga siyang solusyon, helpless na siya, wala siyang makitang tutulong sa kanya pero hindi siya mawawalan ng pag-asa. Why? Dahil nagtitiwala siya sa gagawin ng Panginoon. Ay kapag ganyan mga kapatid ang ating ang ating kalagayan, naku, para daw tayo laging fresh kahit tagtuyot na ang ating panahon, ang ating sitwasyon. Kaya lagi tayong umasa sa Panginoon. Pangatlo, nananatili sa Panginoon. Alam nyo, sabi nga sa isang relationship, to start a relationship is a good thing, no? But to stay in a relationship ay challenging na yan. 'Di ba? Pwede ka talagang mag-start ng relationship mo sa Panginoon eh, lalo na kapag ang gaganda ng sitwasyon. Eh paano pag hindi na maganda? Yung iba naman, mas malapit sa Panginoon kapag hindi maganda ang sitwasyon. Pero pag gumanda na yung sitwasyon, ay nawawala na ulit ang Panginoon sa picture frame. Maaalala na lang ulit ang Panginoon kapag hindi na ulit maganda yung kanyang sitwasyon. So, depende yan. Kaya tinan niyo yung relationship ng mag-asawa. In good times and in bad times, yun yung sumpaan nila eh. At yun guys, yun yung relationship na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo, yung manatili tayo sa Kanya. Hindi yung seasonal yung pag-alala natin sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng isang example. Halimbawa, yung prayer life lang. Kasi online prayer meeting to. Sa umpisa, guys, mahirap establish to na maging consistent ka sa prayer life mo. Maybe dumarating ka pa sa point na, ano nang pagpe-pray ko? Kasi napag-pray ko na to kahapon. Kaya minsan, hindi tayo nagpe-pray because we really don't know what to pray for. At minsan marami tayong ibang ginagawa. Pero tingnan nyo guys kapag nanatili na tayo dun sa ating gagawin, yung sa ating prayer life, alam nyo, darating yung panahon, masasanay ka na, alam mo, katawan natin may muscle memory yan eh. Kailangan mo lang talaga siyang simulan, gawin, at pilitin mong manatiling gawin. Then darating yung panahon, guys, sanay ka na. Darating yung panahon, hindi ka na sanay to start your day without talking to Him. Or hindi ka na rin sanay to end your day without talking to Him. Masasanay ka na. At bakit? Kasi nananatili na yung relationship mo sa Panginoon. Amen? Next na aral na matututunan natin mula sa mga puno. Ayan, tandaan nyo ang pagputol sa puno ay hindi nakakamatay sa puno, kundi nakakalago. Tama ba? Kung tutuusin, kapag ito ay naputulan, ang nagbibigay ito ng tendency na mas lalo siyang lumago. Inaalis niya nga yung mga bulok na dahon, baka kasi mahawa pa yung iba. At ganun din tayo, mga kapatid. Yung mga pagsubok sa atin, hindi yun ang pumapatay ng ating mga pananampalataya. Kung tutuusin, yun pa yung nagpapatibay sa atin. Because some harmful things must be taken away from us. Kaya tayo nilalagyan ng Panginoon ng mga situation na painful, difficult, challenging, dahil hindi natin alam, ang Panginoon yung gardener natin. Meron kasi siyang inaalis na hindi makakabuti para sa atin. At mahirap yun. Minsan masakit yung proseso, pero it is for our own good. All those taken from us will be replaced with brand new and better things, di ba? Yung mga naputol na yan, akala mo na wala na sa'yo, pero yung pala, mapapalitan ng bago at mas magagandang bagay. Alalahanin nga natin mga kapatid, sa buhay natin yung mga bagay na inalis ng Panginoon, naging masakit yung pag-alis, yung proseso, pero later on nakita natin, ay, kaya pala siya nawala, kaya pala siya inalis. Dahil eto na ako ngayon. I'm the better version of myself dahil inalis yun ng Panginoon. Buti na lang, inalis yun ng Panginoon, no? Buti na lang nawala yun sa akin. Again, hindi mo ikamamatay yun. Yan ay paraan pa ng Panginoon para mas lalo tayong lumago. Guys before I proceed to the next slide, ini-impress lang sa akin ng Panginoon, maybe one of you or some of you
ay nandito ka sa situation na to, maybe you are in a difficult times, but ito yung sabi ng Panginoon, nasa replacement period ka. Nasa replacement season ka ng buhay mo. The reason why you are in pain, the reason why you are confused, the reason why para ka napapagod, nahihirapan, parang pasan mo yung daigdig, God is replacing something in your life. Ko alam kung sino nangangailangan doon, pero be still, trust God, tiwala ka, maybe mahirap yung process, pero may nire-replace, may pinapalitan lang ang Panginoon sa buhay mo at later on, ite-testify mo na ay buti na lang nakialam ang Panginoon dito sa part ng buhay kong ito. Amen? Guys, may papakita ko sa inyo, may mga gumawa ng na experiment na nilagyan nila ng bakal yung puno. Tapos kung paano ito matatanggal. Okay, alam nyo, nung inantay nila ng mahabang panahon, alam nyo, nasira mismo yung bakal. Hindi dahil may pumutol, nasira yung chain. Bakit? Kasi lumaki, lumago yung puno. There are chains sa buhay natin. Yan yung mga chains na nagpapahirap, mga chains na gumagapos sa'yo, kaya hindi ka makagawa ng tama, kaya hindi mo magawa yung paglilingkod na dapat mong gawin. There are chains na nagbibigay sa ng sakit, minsan ng pag-aalala, ng takot, but they are meant to be broken as we grow. May mga chains sa buhay mo na hindi mawawala unless you outgrow them. Amen? Some negative situations are not meant to get away, but we are meant to outgrow them. Tatandaan niyo mga kapatid yung pinag-usapan natin nung nagturo ako about pagsubok at pamatok. Di ba yung pagsubok, panandalian lang? Pero may mga bagay sa buhay natin na pamatok na. As in, pangmatagalan na. At alam nyo kung bakit sila minsan nagtatagal? Kasi they are meant to be broken as you grow. May mga bagay na hindi talaga na naaalis sa buhay natin malibang lumago ka. Malibang ikaw mismo talaga mag-desire ka to free yourself, to outgrow that chain. Kung gusto mo makawala dyan, then outgrow it. Kailangan mag-desire ka. Kailangan ipaglaban mo yung pagbabago sa buhay mo. Ikaw mismo, chase your growth. Ikaw mismo, hahabulin mo. Hindi para tayong si Juan Tamad na may mga bagay sa buhay natin na kailangan lang nating antayin. Pero maraming bagay sa buhay natin, lalo na bilang mga Kristiyano, na kailangan pinagtatrabahuhan natin. At isa doon sa kailangan nating pagtrabahuhan, yung paglago natin bilang isang Kristiyano. Dahil may mga bagay sa buhay natin, mga kapatid, na hindi mawawala at hindi natin mapagtatagumpayan unless we grow. Bakit ang baby kailangan 9 months nasa loob ng womb ng kanyang nanay? Hindi siya pwedeng lumabas earlier. Amen? Kasi guys, may mga paglago na kailangan nandun siya sa darkness. Same thing sa ibon. Kailangan nandun siya sa loob ng shell. In exact number of days, kailangan nandun siya. Hindi siya pwedeng umalis doon. Why? Kasi hindi sila kailangan tulungan ng tao. Yung mga ibon, hindi mo sila kailangan ipagpupukpok mo sila ng shell. Hindi. Sila mismo makakaalis sila dyan. Why? Because they will outgrow their shell. Dahil kapag inalis mo sila doon, may mga bagay na hindi madidevelop sa kanila. Kagaya ng mga bata. Kapag lumabas sila earlier, 'di ba? Doon sa exact time, may mga difficulties, may mga infirmities, may mga bagay na mahina sa kanila, may mga organs na magiging mahina sa kanila. At kailangan nila magstay doon sa darkness na 'yon. Kailangan nila magstay doon sa negative situation na 'yon. At makakaalis lang sila doon when they outgrow it. Kapag lumago sila at sila mismo ang lalabas doon. Mga kapatid, maraming bagay na hanggang ngayon, sinasuffer natin, maybe because tinanggap na lang natin na ganito na lang talaga ako. Pero maybe it is time for you to realize na sinasabi sa inyo ng Panginoon, anak, hindi ko kalooban na nandiyan ka lang.
This is my plan for you. This is my purpose for you. Outgrow it, anak. May mga bagay na hindi natin dapat tinatanggap sa buhay natin na eto na lang ako. Hindi anak. Hindi eh. Mga kapatid, we are meant to outgrow. Amen? Yung mga chains na yan. Amen? Ay mga kapatid, I know I'm talking to someone else. I'm talking to someone tonight. At okay, ito yung ating conclusion. I-recap natin and my encouragement about dito sa pag-aaral natin, mga aral mula sa puno. Number 1, mga kapatid, ito yung tatandaan natin. We must position ourselves in environments that nurture our growth and align us with our purpose. Mga kapatid, maybe kung nagwa-wonder ka pa hanggang ngayon, palayo-layo ka pa, pagala-gala ka pa. No, mga kapatid, it is time, position yourself kung saan dun manunurture yung iyong growth at mas lalo mong makikita yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Pangalawa, if we aspire to rise higher, tandaan natin we must first be willing to grow deeper. Okay? Strengthening our roots before reaching new heights. And again, lastly, some chains are meant to be broken as we continue to grow.